Good day mga ka-sports natin dyan. Sa kasaysayan nga sa larangan ng volleyball sa Pilipinas, hindi natin maitatanggi na ang De La Salle nga ang isa sa mga pinakamalakas na team pagdating nga sa collegiate. At nang dumating na nga sa pro, ay dito na nga talaga nagkasubukan kung saan nga ay magagaling pa rin naman ang kanilang mga players. Pero hindi na ganoon ka-level up ang kanilang galing dahil mas may mga gumaling na nga sa kanila. At kasi nagkawatak-watak na nga ang mga dati nga ang magkakakampi sa De La Salle at pagpasok nga sa pro ay hindi na nga halos magkakasama ang mga solid noon na De La Salle players. Pero alam nyo ba mga ka-sports natin dyan, what if kung sila pa rin ang magkakasama nga sa team? Sure tayo na mahihirapan nga ngayon maging ang Creamline Cool Smashers dahil ito nga talaga ang itinatag nga ng De La Salle na pinakamalakas na team sa kapanahunan nila. Sino-sino ang mga players na narito? Alamin natin ang magpapabagsak sana at magre-reyna sa PBL kung sakasakaling hindi sila naghiwa-hiwalay. At para malaman nyo, panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo kung gaano nga kalakas ang team na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa aking YouTube channel, kung ngayon ka pala napadpad, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Drop it! Alam nyo ba mga ka-sports natin dyan na ang De La Salle players ay talagang malalakas? Kung sakasakali nga na talagang hindi sila nagkahiwa-hiwalay at magkakasama sila nang pumasok sa pro, alam natin na talagang pahihirapan nila ang mga team ngayon dito sa PBL dahil nga ito nga ang mga players na na-recruit noon ni Coach Ramil na kung saan ay talagang solid na solid at super lakas at maraming napatunayan pagdating nga sa UAAP. Ating kikilalanin mga ka-sports natin dyan na sana kung hindi talaga sila nagkahiwa-hiwalay, sila ngayon ang nagre-reyna sa PBL. Unahin na natin dyan mga ka-sports natin dyan ang lineup noon na si Abby Maranyo. Ang kapitana nga na si Abby Maranyo ay ang middle blocker nga ng De La Salle at sa kasalukuyan nga ay nasa F2 Logistics siya, nananatili at talagang loyal siya at hindi nga umaalis. Si Abby Maranyo ay isa sa mga palaban na player at alam natin na hindi ito nagpapadaig. Maging nga ang kanya mga swag ay hindi pa rin nagbabago simula nga nang nasa De La Salle siya hanggang ngayon ay kitang-kita na natin na ganoon pa rin ka-level up nga ang kanyang mga pagsaswag. Pero ang kanyang kagalingan mga ka-sports natin dyan ay talagang masasabi natin ay nariyan pa rin at very talented naman itong si Chang Abby Maranyo. Si Abby Maranyo mga ka-sports natin dyan ay marami nang napatunayan pagdating nga sa UAAP at pakailan beses na nga siyang nakasungkit bilang Best Middle Blocker na award at higit sa lahat naging MVP na rin siya. At hanggang sa ngayon mga ka-sports natin dyan, simula nang nasa De La Salle ay kasama niya pa rin si Majoy Baron, ang middle blocker nga na very talented rin na kung saan 2 beses na nagkaroon ng award sa ibang bansa bilang Best Middle Blocker. Ang ating Majoy Baron mga ka-sports natin dyan ay isa nga sa mga pinakamatangkad rin na player ng De La Salle noon at ngayon nga ay nasa F2 Logistics siya at siya nga ang katuwang nga ni Chang Abby Maranyo na nagdadala nga sa team ng F2 Logistics. At syempre mga ka-sports natin dyan, what if kung hindi nga umalis ang kanilang mga kasamahan gaya nga ng ating pangatlo na si Mika Reyes. Si Mika Reyes ngayon mga ka-sports ay nasa PLDT na sa ngayon. Pero kung sakasakali na hindi umalis si Mika Reyes at nananatili siya dito nga sa F2 Logistics, ay sigurado tayo mga ka-sports malakas pa rin sila hanggang sa ngayon dahil alam natin mga ka-sports natin dyan na solid nga ang samahan noon ni Chang Abby Maranyo at ng kanyang mga team gaya nga ni Mika Reyes na palaban rin at maswag rin ang kapanahunan niya nang nasa De La Salle siya. Naniniwala ako mga ka-sports natin dyan na kung hindi nga si Mika Reyes lumipat sa ibang team ng pagpasok niya sa pro, kung sumunod siya kila Abby Maranyo at Majoy Baron, tsak tayo na talagang solid na solid talaga ang F2 Logistics sa ngayon. Lalo higit kung hindi rin lumipat ang ating pang-apat nga na si Aduke Ogunsanya. Alam natin mga ka-sports natin dyan na si Aduke ng
alis niya nga sa F2 Logistics ay nasa Chocomucho na siya ngayon. Sa kasamaang palad nga ay medyo nagkaroon nga siya ng injury pero ngayon naka-recover na siya, kaya good news to para sa mga fans nga ni Aduke Ogunsanya. Pero mas solid sana kung hindi umalis si Aduke dito sa F2 Logistics. Sana talaga ay malakas ang middle blocker nga na posisyon nga ng team nga ng F2 dahil dito nga nagkukulang minsan ang F2 sa kanilang middle blocker. Kung hindi sana umalis si Mika Reyes at itong si Aduke Ogunsanya ay tsak tayo na solid talaga ang F2 dahil meron nga silang mga very talented na middle blocker na talagang matatagal na sila magkakasama at nagkakaamuyan na sa loob ng court. Gaya nga ni Aduke Ogunsanya, Abby Maranyo, Majoy Baron at Mika Reyes. Sana solid talaga ang F2 at tsak tayo na talagang may chemistry sila sapagkat matatagal na nga sila magkakasama sa De La Salle at kung nasa F2 nga silang lahat ay matatag talaga ang middle blocker nga na posisyon ng F2. Dumako naman tayo ngayon mga ka-sports natin dyan sa outside spiker na posisyon. Unahin na natin dyan ang ating napakagaling at very talented na si Tim Tiamson. Si Tiamson naman ay hindi naman siya umalis or lumipat sa ibang team bagkus nagretiro na nga siya sa paglalaro ng volleyball. Ngayon nga ay tahimik na ang kanyang buhay sapagkat iba na ang kanyang tinatahak na landas. Pero mga ka-sports, hindi natin may kakaila na kung hindi nga umalis si Tim Tiamson, malaki rin ang may tutulong niya sa De La Salle sapagkat pumupuntos talaga ito. Lalo higit ang pang-anim natin na si Des Cheng. Si Desiree Cheng mga ka-sports natin dyan ay makailang beses na rin nagkaroon ng award ng panahon niya sa UAAP at bago pa nga siya lumipat mga ka-sports natin dyan sa Chocomucho Flying Titans ay nasa F2 Logistics nga siya. Kung hindi nga rin umalis itong si Des Cheng sa F2 Logistics, sigurado tayo mga ka-sports natin dyan ay solid talaga ang mga spiker nga ng F2 team sapagkat nga mga ka-sports minsan dito nga rin sila nagkukulang sa kanilang outside hitter na posisyon. At kung hindi nga rin nagretiro si Sale Dimisilio at itong si Paneng Mercado sa F2 Logistics, tsak talaga tayo mga ka-sports natin dyan na marami silang papahirapan pagdating nga sa PVL dahil alam naman natin na malakas talaga itong si Paneng Mercado at may ibubuga. Maging ito nga ang si Sade Dimisilio ay isa rin sa maaasahan pagdating sa loob ng court. Sana may katulong nga itong si Ara Galang sa kanyang posisyon na outside spiker. Bagamat nariyan naman itong si Cha Cruz Behag sa F2 Logistics at bumalik nga siya pero hindi naman siya masyado pinaglalaro nga ni Coach Regine Diego. Hindi natin alam kung bakit pero ngayon hindi ko na siya masyado nakikita. Kung kaya nga babad na babad sa loob ng court si Ara Galang. Bagamat alam naman natin mga ka-sports natin dyan na magaling talaga si Ara Galang sa kanyang posisyon na yan pero hindi rin natin maikakaila na medyo bumaba na nga ang kanyang level ng paglalaro nga dahil nga noon ang kapanahunan niya sa UAAP ay super bagsik niya at halos ka-level niya si Pinom Superstar Alyssa Valdez. Pero nga ngayon mga ka-sports pagdating nga dito sa PVL All Filipinos Conference hindi na nga ganoon kabangis si Ara Galang at hindi nga siya makapatay-patay ng bola pero magaling pa rin naman siya mga ka-sports. Dumako naman tayo ngayon sa opposite position kung hindi nga umalis mga ka-sports natin dyan si Michelle Gumabaw at hindi nga siya lumipat sa Corinne Cool Smashers ay talagang mayroon makakatulong nga itong si Kim Kiana D. Lalo higit nagkaroon nga ng mind injury si Kim Kiana D at wala nga halos siyang kahalili at nangangapa pa rin ang F2 Logistics pero kung hindi umalis itong si Michelle Gumabaw sa F2 Logistics team, tsak tayo mga ka-sports natin dyan kung wala nga siya sa creamline ay talagang maraming papahirapan itong si Michelle Gumabaw dahil alam naman natin kung gaano kagaling itong si Michelle Gumabaw at hanggang sa ngayon ay talagang namamayagpag pa rin ang kanyang karera sa larangan ng volleyball at magaling pa rin siya at hindi nga nagbabago ang kanyang angking kagalingan bagkus nga mas lumakas pa nga ngayon si Michelle Gumabaw. Sayang lang nga mga ka-sports natin dyan dahil nga lumipat siya sa ibang team pero kung hindi siya lumipat sa Corinne Cool Smashers at sumama siya kila Abby Maranyo, Kim Kiana D, tsak malakas pa rin ang team nga ng F2 Logistics. Samantalang mga ka-sports natin dyan nananatili pa rin na naging loyal nga sa F2 ang mga
former De La Salle na si Kim Fajardo, Don Macandili at sumunod na nga rin si Mars Alba at si Julina De La Cruz, kung saan nga nanatili sila sa pamunuan nga ng Ethel Logistics. Yan nga mga ka-sports natin dyan, inyo nang nakilala ang mga old players nga ng Ethel Logistics, kung saan nga mga ka-sports na mga galing nga sila sa De La Salle, kung nagsama-sama nga sila. Shock tayo mga ka-sports natin dyan na talagang malakas sila ngayon. Sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan, sila kaya ngayon ang nagre-reyna pagdating nga dito sa PVL? Kung sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan na sila ang pinakamalakas na team, kung sakasakaling hindi nga sila naghiwa-hiwalay, mag-comment naman kayo dyan sa baba. Pero mga ka-sports natin dyan, syempre ang Ethel Logistics nga ay hanggang sa ngayon ay malakas pa rin, pero hindi na nga sila nakakasungkit ng champion dito sa PVL dahil nga mga ka-sports nagkahiwa-hiwalay na nga ang mga malalakas na players nila noon na magkakasama at solid. Sayang talaga mga ka-sports natin dyan, pero syempre ganun talaga, tuloy pa rin ang laban ng kupunan nga ni Abby Maranyo.